Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-25 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Tawanan at Iyakan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nagdaos ng isang piging ang mga mag-aral sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto bilang pagdiriwang sa tagumpay na inirekomenda ni Padre Irene tungkol sa usapin ng pagtuturo ng wikang Kastila. 14 silang naroon, kabilang sina Sandoval, Macaraig, Pecson, Tadeo at Isagani. Sa kabila ng tawanan at biruan, ramdam ang kanilang sama ng loob at hinanakit sa sistema dahil madalas na hindi natutugunan ang kanilang mga hangarin at inaasahan ng gobyerno. Dumating si Isagani na puno ng saya, ngunit kapansin-pansin ang pagkawala ni Juanito Pelaez. Nabanggit ni Tadeo na mas mainam sana kung si Basilio ang inimbitahan imbes na si Juanito dahil malalasing pa raw sana nila ito at baka sakaling makuha ang mga lihim tungkol sa nawawalang bata at sa isang mongha. Inialay ng mga mag-aaral ang iba't ibang pagkain sa mga kilalang personalidad. Ang pansit langlang ay para kay Don Custodio, ang lumpiang intsik ay para kay Padre Irene, at ang torta ay para sa mga pari. Sa kabila ng kasiyahan, may mga pagtutol tulad ni Isagani na hindi sang-ayon sa pagkukumpara ng mga pari sa alimasag, at sinang-ayunan naman ito ni Tadeo. Nagbigay ng mga talumpati sina Tadeo at Pecson na puno ng mga birong patama sa mga pari at sa pamahalaan. Binanggit ni Pecson ang patuloy na pakikialam ng mga pari mula pagkabata hanggang sa libingan. Ang pansit gisado naman ay inialay ni Macaraig sa pamahalaan at sa bayan bilang simbolo ng mga Pilipino na pinakikinabangan ng mga Tsino, katulad ng kung paano pinakikinabangan ang bayan. Subalit, habang nagbibiruan, naging malinaw na may seryosong mensahe ang kanilang mga patutsada. Ang kanilang pagkadismaya sa sistema at sa pamahalaan. Napansin nilang may nanonood at nagmamanman sa kanila mula sa labas. Tila may mga espiya na ikinagalit ni Macaraig at ng iba pang mag-aaral. Nahuli nila ang isang utusan ni Padre Sibila, biserektor ng universidad, na pasimpleng sumakay sa karwahe ni Simon. Sa dulo, ang salo-salo ay natapos sa halakak at biruan, ngunit may kahalong pangamba at pagkadismaya sa kanilang nararamdaman tungkol sa kanilang hinaharap sa ilalim ng mga pari at gobyerno. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagdaos ng piging ang mga mag-aaral sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto bilang pagdiriwang sa inirekomendang solusyon ni Padre Irene tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila, ngunit sa kabila ng tawanan ay naroon ang kanilang hinanakit sa gobyerno at sa sistema. Nabanggit ni Tadeo na sana si Basilio na lang ang inimbitahan imbes na si Juanito Pelaez dahil baka mapainom nila ito at makuha ang mga lihim tungkol sa nawawalang bata at sa isang mongha. Inialay ng mga mag-aaral ang iba't ibang pagkain sa kilalang personalidad. Pansit langlang para kay Don Custodio, lumpiang intsik para kay Padre Irene, at torta para sa mga pari na sinasabayan ng mga patutsada sa gobyerno at sa simbahan. Nagbigay ng mga patama sina Tadeo at Pecson sa kanilang mga talumpati, kung saan inatake nila ang patuloy na pakikialam ng mga pari sa buhay ng mga Pilipino mula pagkabata hanggang sa libingan. Natuklasan ng mga mag-aaral na may nagmamanman sa kanila mula sa labas. Nahuli nila ang isang utusan ni Padre Sibila na sumakay sa karwahe ni Simon na nagdulot ng pagkabahala at galit sa mga mag-aaral dahil sa pag-espiya sa kanilang kilos. Mga mahahalagang tauhan. Isagani. Isa sa mga mag-aaral na aktibong kalahok sa piging, ipinakita ang kanyang pagkadismaya sa sistema at sa mga patutsada laban sa mga pari. Macaraig. Isa sa mga leader ng mga mag-aaral. Siya ang nagplano ng piging at nagtalumpati tungkol sa kahalintulad ng pansit sa pamahalaan at bayan. Sandoval. Isang Espanyol na estudyante na simpatya sa mga Pilipino. Masigla sa mga talakayan at pagbibiro sa salo-salo. Pecson.
Nagbigay ng talumpating puno ng pangungutya sa mga pari na nagpapakita ng pagkadismaya sa kanilang patuloy na pakikialam sa buhay ng mga Pilipino. Tadeo, isang tamad na estudyante na nagbigay ng patawa at biro sa kanyang talumpati na nagpapakita ng pagkasira ng loob sa sistema ng pamahalaan at simbahan. Padre Irene, hindi pisikal na naroroon sa piging ngunit naging sentro ng talakayan dahil sa kanyang papel sa pagkamit ng kunwaring tagumpay ng mga estudyante. Don Custodio, katulad ni Padre Irene, hindi rin pisikal na kasama ngunit pinagtawanan at pinuna ng mga mag-aaral dahil sa kanyang mga desisyon at proyekto. Padre Sibila, ang biserektor sa universidad na patuloy na nagmamanman sa kilos ng mga mag-aaral, kaya't ipinadala ang kanyang utusan upang magmanman sa mga mag-aaral na nasa piging. Simon, bagaman hindi rin pisikal na naroroon sa piging, ang kanyang karwahe ay nakita sa dulo ng kabanata, kasama ang utusan ni Padre Sibila. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa isang lugar na tinatawag na Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Ito ay tila isang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao para kumain ng iba't ibang klase ng pansit o mga lutuing intsik na nagpapahiwatig na ito ay maaring isang restaurant or carinderia. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Piging, isang salusalo o handaan na karaniwang ginagawa bilang pagdiriwang o paggugunita sa isang mahalagang okasyon. Hinagpis, malalim na kalungkutan o sama ng loob, madalas na nararamdaman sa mga pagkakataong may pangarap o layuning hindi natupad. Patutsada, mga birong may bahid ng panunuya o pagpuna, kadalasang ginagamit upang ipahayag ang pagkadismaya o galit sa isang tao o sitwasyon. Talumpati, isang formal na pahayag o pagsasalita sa harap ng madla na may layuning magpahayag ng opinyon, impormasyon, o damdamin tungkol sa isang paksa. Espiya, isang taong nagmamanman o nagbabantay sa kilos ng iba, karaniwang lihim, at may layuning makakuha ng impormasyon para sa iba pang grupo o individual. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng patuloy na pagdurusa at pagkadismaya ng mga kabataan sa ilalim ng mapanil na sistema. Ipinapakita nito na ang kanilang mga pangarap at adhikain ay madalas na binabalewala at binabaligtad ng mga nasa kapangyarihan. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama at makatwiran. Ipinakikita rin sa kabanata ang kahalagahan ng pagkakaisa sa harap ng pagsubok. Bagaman may mga hindi pagkakaunawaan, ang mga mag-aaral ay nagtipon upang ipahayag ang kanilang sama ng loob at magpakita ng kanilang damdamin laban sa sistemang pumipigil sa kanilang kalayaan at kaunlaran. Nagbibigay babala ang kabanata tungkol sa mapanganib na epekto ng pagmamanman at pag-espiya sa mga tao. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala at patuloy na kontrol ng mga nasa kapangyarihan sa mga mamamayan na nagdudulot ng takot at kawalan ng kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin. At diyan, nagtatapos ang ika-25 kabanata ng El Filibusterismo, Tawanan at Iyakan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.